Amen. Purihin ang Panginoon, isang mabiyaya at mapagpalang araw po sa ating lahat. At nandito po tayo sa season na kung saan almost everybody is busy preparing for family gatherings, wrapping gifts, parties, celebrations, earning money para may pambili ng mga bagong damit, bagong gamit, at sari-sari pa pong kaabalahan. Amen? That oftentimes we miss the real essence of why we are celebrating this season and what we are commemorating for during this season. Amen? Tayo po ay magbulay na salita ng Diyos na magmumula sa aklat ng Lucas chapter 2 verse 14. Ang sabi po sa salita ng Diyos, "Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya." Sandali po tayong manalangin. Ama naming Diyos, na dakil at banal, makapangyarihan sa lahat, in the presence of the Holy Spirit, and in the name of Jesus, kami po ay nagpupuri, nagpupugay, nagpapasalamat sa iyong dakilang presensya. Fill us with your holy presence, Lord. Give us wisdom coming from you, Lord God. Dalangin namin na patuloy naming maunawaan ang iyong mensahe sa pamamagitan ng iyong makapangyarihan salita. Ikaw po ang maglangis ng labi ng iyong mababang lingkod at dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po ang magturo sa bawat isang makakapakinig ng salitang ito. Ikaw po ang mangusap sa amin, be our teacher today, O God, at dalangin po namin, Panginoon, na sa lahat ng aming mga gagawin, ikaw lamang ang mapapurihan at maparangalan. We declare your victory today. Sa iyo lamang ang papuri, pasasalamat at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Lucas 2 po ay tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesus at sa sentro ng ating usapan ngayon, makikita po natin that the first to proclaim the birth of Jesus Christ ay anghel. Amen? Makikita po natin sa Lucas 2, ang sabi po sa 8, doon ay may mga pastol na nasa parang ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. 9, at tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kalwalatian ng Diyos. Ganon na lamang ang kanilang pagkatakot. 10, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao." 11, isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. 12, ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nakabalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. 13, biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. At ito po yung ating teksto sa araw na ito. Ang sabi po sa 14, "Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya." Praise the Lord. Ano pong mga bagay ang makikita natin sa tekstong ito? Una, number 1, pagpupuri natin sa Diyos. Amen? Makikita po natin yan sa Luke 19:38. Ang sabi po doon ay, "Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest." Ang kapanganakan po ng Panginoong Jesus ay patunay ng kalwalatian ng Diyos sa kanyang plano ng kaligtasan. Amen? Purihin ang Panginoon, the Lord Jesus, the Prince of Peace, is more than worth celebrating, not just this season, but all the days of our lives. Amen? Higit sa anumang mga regalo, higit sa anumang mga tatanggap po natin sa season na ito, lagi po nating maalala na tinanggap na natin ang pinakadakilang regalo. And because of that, karapat-dapat lamang po ang ating Panginoong Jesus sa ating papuri, sa ating parangal, sa ating pagdakila, sa ating pasasalamat. Amen? Kaya wala tayong dapat ikalungkot. May matanggap man tayo o hindi sa mga panahong katulad nito o wala. Napakahalaga po na may puso tayong nagpupuri. Tinanggap na natin ang pinakadakilang regalo. Ngayon naman, ibigay po natin yung regalo ng ating papuri at pagsamba para sa ating Panginoon. Number two, kapayapaan sa lupa, peace on earth. Amen? Isaiah 9:6, ang sabi po dyan, "Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan." Ang sabi po sa lyrics ng isang kanta,
Let there be peace on earth and let it begin with me. Hindi ko po sinasabing mali ito, but if we desire peace, it begins with the Lord Jesus Christ because He is the Prince of Peace. Amen? We can only bring peace if we have a true relationship with the channel of peace that God sent to us, and that is none other than the Lord Jesus Christ. Ang kapayapaan po ay hindi nagmumula sa tao. Ang kapayapaan po ay nagmumula sa Diyos sa pamamagitan ng prinsipe ng kapayapaan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. The Lord Jesus is God's expression of His great love to us. And that fact alone gives us this inner peace na alam po natin na mayroon tayong Kristo sa ating mga puso, sa ating mga buhay. At yung mga bagay po na yun ay nagdudulot sa atin ng kapayapaan. Amen? Tumatanggap tayo ng biyaya ng kanyang habag, awa, at di masukat na pag-ibig. True love brings peace. Amen? Ang tanging sa Diyos at tanging sa Diyos lamang po natin ito masusumpungan. Kung nais po natin ng kapayapaan sa ating mga buhay, ano man ang kalagayan natin, wala po tayong dapat na iba pang tanggapin kundi ang Panginoong Jesus. Amen? Him alone, through Him alone, tayo po ay magkakaroon ng tunay at ganap na kapayapaan. Amen? Ano man ang dumarating sa ating mga buhay, may it be in good times or not so good times, pwede nating sabihin, I have a peaceful life because I have Jesus in my life. Amen? Number 3, dakilang kalooban ng Diyos sa tao. Amen? Ang ating Panginoong Jesus ay dakilang kalooban sa atin ng Diyos Ama bilang katugunan sa ating bilang sagot sa ating mga kasalanan, bilang kabayaran sa ating mga kasalanan ng Panginoong Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Ang naghihintay po sa atin ay kamatayan. Ngunit sa pamamagitan ng libreng kaloob sa atin ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Amen? John 3:16, For God so loved the world that He gave us His one and only Son. Amen? Napaka-precious po ng Panginoong Jesus, pero tinitingnan din tayong precious ng Diyos. Amen? Binavalue po tayo ng Diyos at ang nais ng Diyos magkaroon po tayo ng kaligtasan. Gayon na lamang po ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Kaya't binigay po niya sa atin ang kanyang bugtong na anak. And that's none other than the Lord Jesus Christ. Ang sabi po sa 1 John 4:9, This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. And that very fact ay nagbibigay sa atin ng sobra-sobrang kagalakan na alam natin na may nagmamahal sa atin. Minsan hinahanap po natin ng joy, hinahanap natin ng love sa mga tao sa ating paligid, sa mga bagay na nakukuha natin, in material things, at marami pang iba. But when we know that we have God in our lives, meron tayong Panginoong Jesus, alam po natin na tinanggap na natin yung pinakadakilang regalo. That's more than enough para po tayo ay maging joyful sa ating mga buhay. Amen? Kung may pinakadakilang regalo po tayong tatanggapin sa season na ito, wala pa ring hihigit sa regalong tinanggap natin sa Diyos. Amen? 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Matatagpuan po natin yan sa Romans 6. Amen? Ang conclusion na po tayo. Amen? Dito po ako magtatapos. Ang sabi po sa 2 Corinthians 9:15, Salamat sa Diyos sa dakilang kaloob na walang kapantay. Salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na walang kapantay. Kapatid, ang tinanggap natin ay wala nang hihigit, wala nang papantay pa. When we accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, tinanggap na natin ang the best. Amen? Let us always remember that Jesus is the best gift na tinanggap natin sa ating mga buhay.
Higit sa anumang mga bagay na tatanggapin natin sa panahong ito, maaalala sana nating ang kanyang dakilang pag-ibig, ang tunay na tagapagdala ng kapayapaan sa ating mga buhay. At ang kapayapaang ito, kailanman ay hindi kayang nakawin sa atin ang kaaway. Let us always rejoice in His presence and let us celebrate Jesus not just this season, but every day. God bless everyone. Yun lamang po sa araw na ito. Pagpalain po tayo ng Panginoon at palagi po tayong magalak sa kanyang banal na presensya. God bless! Hi! Ikaw ba'y napagpala ng gawain ito? Maaari lamang po na i-like ang ating Facebook page na Vessel of Joy Online Devotion at ang YouTube channel na Vessel of Joy Online Devotion din po. Maraming salamat! Merry Christmas and Happy New Year! Happy Holidays! Enjoy! Mwah!